Attention mga SSS pensioners, naputol o naputulan ng pensyon. Ito pala ang pangunahing dahilan. Dapat alamin ito para maiwasan. Alamin din natin paano ito maibalik at gaano katagal. Mamaya-maya pag-uusapan natin. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto ay pag-uusapan natin mga pensyonado na SSS, no? Ang dahilan, pangunahing dahilan, bakit nga ba napuputol ang inyong pensyon? No? Paano ito maibalik at gaano naman katagal ang proseso? Well, ang pangunahing dahilan po mga ka-vlogs, bakit tayo napuputulan o nahinto ang pension monthly ay ang hindi pag-comply ng Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACOP. Yes mga ka-vlogs, no? Ang ACOP compliance kasi nire-require talaga ito ni SSS every birth month, no? At para ito sa mga merong edad na 80 years old pataas. Ayon po mismo ito sa SSS Circular number 2023-013, yung revised guidelines for annual confirmation of pensioners or SSS ACOP. Nire-required po ang retiree pensioners, total disability pensioners, death or survivor pensioners, nasa Pilipinas ka man o nasa abroad, na every birth month, no, tuwing buwan ng kapanganakan ay mag-comply talaga ng ACOP. Kasi ang purpose ng pagpapa-ACOP ay para masuri at malaman ng SSS na lehitimong buhay pa ang tumatanggap ng pensyon, no? At talagang totoong tao, buhay na buhay pa. Kasi merong mga cases kasi na patay na ang pensionado pero patuloy pa rin pong tumatanggap ng pensyon. So merong ganoon na kaso, mga ka-vlogs. Isa yan sa iniiwasan ni SSS. Pangalawa, meron din po mga cases, yung ating mga survivor pensioners na nag-asawa na ulit, tapos tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap ng pensyon. So bawal kasi yun mga ka-vlogs, no? Kung yung survivor na asawa ng namatay na SSS members ay nag-asawa ulit, dapat po ay i-report na yun sa SSS para maibigay sa next beneficiary ang pensyon. So marami kasing kaso din po na hindi nare-report, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap ng pensyon kay SSS kahit nag-asawa na ulit. So yun yung mga factors na isinaalang-alang ni SSS bakit kailangan ng ACOP report every birth month. So every year talaga ito, tuwing buwan ng kapanganakan, mga ka-vlogs. Well, ang hindi pag-comply ng ACOP every birth month, ito ang pangunahing dahilan, no? Bakit po napuputol ang pensyon buwan-buwan? Bakit nahinto ang pagtanggap ng pensyon buwan-buwan, mga ka-vlogs? Ito talaga yung pangunahing dahilan. Well, paano nga ba ito maibabalik kung sakali man, no, na hindi po kayo nag-comply ng ACOP sa inyong buwan ng kapanganakan at nahinto ang inyong pensyon? Well, maibalik po ito, no, kung kayo ay mag-ACOP, mga ka-vlogs. So, balik talaga sa pagpapa-ACOP, no? Mag-ACOP kayo para po ma-continue yung inyong pagtanggap ng buwan ng pensyon. So, gaano nga ba katagal ang proseso? Ito ba'y maibabalik agad-agad? Well, alam nyo ba, aabutin niya ng maximum 3 months bago maibalik ang inyong pensyon. No? Halimbawa, ngayon, Marso, naputol ang inyong pensyon dahil sa hindi pag-comply ng ACOP. No? April, May, June, no? July pa kayo tatanggap ng pensyon ninyo. Ganun po ka-hassle kapag naputulan ng pensyon dahil sa hindi pag-comply ng ACOP. Kaya mahalaga talaga ang pagpapa-ACOP. Huwag nyo kaligtaan every birth month, mga ka-vlogs. Pero huwag kayong mag-alala dahil kapag naputulan kayo ng ACOP, yung mga buwan na hindi nyo natanggap na pensyon, ibibigay naman po yun ni SSS sa inyo once na magpa-ACOP kayo, mga ka-vlogs. So, hindi yun mawawala. So, gaya ngayon, Marso, no? Lahat ng mga magbe-birthday o magdiriwang ng kaarawan ngayong buwan na ito ng Marso
at ang edad na 80 years old pataas, naku po ha, pinaalalahanan kayo ng SSS. Pati dito sa aking YouTube channel, paulit-ulit kong pinapaalala sa inyo na huwag kalimutang mag-comply ng AKOP, no? Bago magtapos itong buwan na ito ng Marso. Ngayon pa lang, agahan nyo na, punta na kayo, mag-walk-in na kayo sa pinakamalapit na branch ng SSS sa inyong lugar to comply your AKOP. Pwede po video conference, no? Mag-set muna kayo ng online appointment kay SSS, no? Para mag-avail ng video conference for your AKOP compliance. And pangatlo, pwede tayo mag-AKOP via facial authentication, no? Bagong lunsad lamang ito ni SSS mga ka-vlogs, no? Mag-login lamang kayo sa website ni SSS, ang www.sss.gov.ph. Tapos, i-click nyo lamang po yung AKOP compliance and sundin nyo po yung mga step-by-steps guide mga ka-vlogs to comply your AKOP via facial authentication. So, please comply your AKOP para tuloy-tuloy ang pensyon at hindi mapuputol dahil ito talaga ang pangunahing dahilan bakit tayo napuputulan at bakit tayo nahinto sa pagtanggap ng pensyon kay SSS. Dapat iwasan nyo ito, no? Dahil para naman po sa inyong pangangailangan ang inyong buwan ng pensyon, mga ka-vlogs. Kaya naman mga SSS pensioners, sino sa inyo dito ang mga nakaranas na naputulan o nahinto ang pensyon dahil sa hindi pagpapaakop, no? Gaano ba katagal bago bumalik ang inyong pensyon? Simula nang kayo ay nagpaakop ulit. Pangalawa, sino sa inyo dito ang mga naputulan ng pensyon na nag-akop naman? Ano ba ang dahilan? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba pakilakip ng buong pangalan at kung saan kayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel o di ka pa nakasubscribe, i-click niyo muna ang subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs. Happy weekend sa lahat.